second quarter. At the rim, Victor! They converge on him, he goes over. Ito na ang Game 4 bakbakan sa Western Conference Finals mga kaibigan ng Oklahoma City Thunder kontra San Antonio Spurs. Kung saan itinabla lang naman ng Spurs ang series sa tutunang talunin nila ang defending champion dito sa Game 4. Matapos matalo ng dalawang magkasunod-sunod na laban ng San Antonio ay bumawi po sila. Well, ito naman talaga yung inaasahan ng maraming fans, ang malaking sagot ng San Antonio Spurs sa dating champion. Dinomina lang naman ng Spurs ang OKC sa Game 4 kung saan tambak ang inabot nila sa gutom na kupunan ng San Antonio. Halimaw na performance galing kay Wemby mga kaibigan, naglatag po siya ng 38 points para pangunahan ang kanyang team sa panalo. Depensa ang naging susi ng Spurs sa panalo na ito na gaya ng sinabi natin sa ating nagdaang video na kailangang doblehin nila ang kayod sa depensa sa labas. Kung saan nagawa po nila dahil 18.2% lang ang Thunder sa threes, 6 na threes lang ang naipasok ng dating champion sa kanilang 33 na bitaw sa labas. Ibig sabihin naramdaman talaga ng OKC ang magandang depensa ng San Antonio sa 3-point area. Overall total team effort para sa Spurs, kumakayod ng husto ang lahat sa depensa at opensa, kaya naitabla nila ang series sa 2-2. Para sa defending champion, malaking kawalan sa opensa ang parehong pagkawalan ni Jalen Williams at AJ Mitchell, pero mukhang walang problema sa kanila ang pagkatalo sa Game 4. Tumatawa lang sina Williams at SGA. Relax na relax, ramdam natin ang pagiging champion nila. Exciting ang mga laban pa na natitira sa series ng Thunder vs Spurs. Ang paparating na Game 5 ay ang pinaka-importante para sa magkabilang kupunan. Ang unang makakuha ng ikatlong panalo ay ang maghahawak ng advantage sa series. Ang Game 5 ay gaganapin sa home court ng Thunder. Interesting ang mangyayari doon, kaya abangan po natin. Kayo mga kaibigan, anong team sa tingin nyo ang makakuha ng panalo sa Game 5 ng Spurs vs Thunder? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman, bukas na rin ang Game 4 bakbakan sa Eastern Conference Final sa pagitan ng New York Knicks kontra Cleveland Cavaliers. 3-0 po ang series dito, pabor sa Knicks. Isang panalo na lang ang kailangan para makaakyat na ng NBA Finals ang New York. Nangangamoy sweep pa ang Cavs, hirap na hirap silang pigilan ng Knicks, lalo na itong si Jalen Brunson. Hindi umubra ang duo ni Donovan Mitchell at James Harden sa malalim na lineup ng New York Knicks. Pero hindi pa naman tapos ang laban, yun nga lang sobrang tagilid na talaga ang Cavs sa series, kung saan wala na yatang naniniwala ngayon na mananalo pa sila laban sa Knicks. Kayo mga kaibigan, masesweep kaya ng Knicks ang Cleveland bukas o may Game 5 pa? Mag-comment lang. Samantala, bago tayo magpatuloy tungkol sa Golden State Warriors, ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo. Hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa posibleng magiging galaw ng Golden State Warriors para baguhin at palakasin ang grupo nila para manalo next season. Kung saan inaasahan po natin ang malaking pagbabago sa lineup ng Dubs, hinahanapan nila ng sapat na tulong ang greatest shooter. Kabilang sa nanganganib na mawala sa GSW ay itong si DeAnthony Melton, kung saan medyo kulang nga ang kanyang ambag sa Warriors. Masasabing bumaba ang laro niya matapos magtamo ng ACL injury. Hindi gaanong solid ang laro niya para makuha ang tiwala ng Warriors front office. Well, hawak rin naman ni Melton ang desisyon dahil sa player option sa kanyang kontrata, pero kung babalik siya, naniniwala akong eti-trade pa rin siya ng Dubs. Diyan papasok itong si De'Aaron Fox para sa Warriors, kung saan matunog agad ang storya ngayon na posibleng bitawan siya ng Spurs sa susunod na season dahil may Dylan Harper naman na sila. Hindi pang bench ang talent ni Dylan, pang starter ang galawan niya. Sayang kung ibabangko lang, hindi gaanong ma-develop ang kanyang skills. May potensyal ang batang ito na paniguradong magiging superstar siya balang araw. Itong si Gary Payton 2 naman ay nakikita nating posible ang pananatili sa Warriors next season. Sa tingin ko, kung pagpipiliin sila kina Melton at Gary, ay mas pipiliin yata ng GSW si The Young Glove. Hindi man gaano kalaki ang nagagawang impact niya sa regular season, ay hindi yan ang basehan para bitawan siya ng Dubs. Binitawan na siya dati pero kinuha ulit. Kasi sa mga hindi gaanong nakapansin, isang secret weapon ng Warriors itong si GP2, gumagawa siya ng malaking impact sa playoffs.
Fit na fit siya sa sistema na pinapatakbo ng GSW na maliban sa kanyang pagiging matibay na defender ay mataas ang basketball IQ ni Payton 2. Mautak maglaro, nakakasabay sa mga core ng Golden State, maliit pero kayang pumahiya ng mga higanteng kalaban both offense and defense. Ito tingnan nyo po hanggang dulo kung gaano mas fit si GP2 sa Dubs kesa kay DeAnthony Melton.